Hi guys! Welcome back to my channel, Tarot1220. Yan, Happy Valentine's Day. Kasi February 14 ngayon dito sa Amerika. At think yesterday dyan sa Pilipinas ang Valentine's. So, nandito kami ngayon sa bank ni Chris. Nagde-deposit siya. Ayun, parang nasa Pilipinas na ako sa mga nakikita ko. Pakita ko sa inyo guys. Ayan, di ba? Parang nasa Pilipinas lang din. May mga nagtitinda ng mga flowers, ng mga teddy bear, mga stuffed toys. Mamaya marami niyan sa kalsada, mga nagkukan din. Mga nag-aabang na mga nagtitinda ng flowers. Ayan. Parang Pilipinas lang, no? Usually, ang mga gumagawa nito mga Mexican. Yung mga Latino and Latina. Ayan, masisipag sila dito. Ayun guys, Valentine's Day pero walang ganap kasi may pasok. May pasok ako. Kailangan mag-work. Mag-work. Ang tagal ko nang walang update, no? Hindi ako nakakapag-upload ng video. Kasi guys, December pa lang, masama na yung pakiramdam ko. Nagkasakit ako na hospital ako dito. December, nagsimula nang sumama yung, actually hindi December, mga siguro October pa lang nararamdaman ko na siya. Kung nagsimula na sumama yung pakiramdam ko, mabilis na akong mapagod, mabilis akong hinihingal. So hindi ko pala alam na nagkakaroon na ng problema yung heart ko. So hindi binabaliwala ko yun hanggang December, birthday ko yun eh. Before ako mag-birthday, nag 3 days na akong leave kasi nagkasakit na ako, nagsimula ng sumama yung pakiramdam ko noon. And then January 16, January 16 din na talaga ako makahinga. Nang madaling araw, nagpahatid na ako kay Chris sa emergency. Hanggang yun, sa na-admit ako yung pala, bumaba yung hemoglobin ko. Ang normal na count ng hemoglobin pala dapat between 11 to 13. Ako, bumagsak ako ng 2.3 kasi hindi nagpump na maayos yung heart ko. Anong nangyari? Hindi nakapag-produce ng hemo. Kaya sobrang bumaba siya. Yun. Tapos guys, ayun, nag blood transfusion ako. 4 bags. Ayun, mahirap pinagdaanan ko sa hospital. Hindi ko ina-expect na mararanasan ko yun. Pero I'm blessed kasi nangyari yun, nandito ako sa Amerika. Kung siguro nangyari ito nung nasa Pilipinas ako, I don't know kung buhay pa ako ngayon, baka I see the Lord na. Kasi hindi ka agad malalaman eh. Kasi dito, pagpasok ko pa lang sa emergency, kaagad inasikaso na ng mga doctors yung mga test na kailangan kong gagawin, mga laboratory, CT scan, MRI, lahat. EKG, lahat talagang pinagawa na kaagad yung test para agad nilang malaman kung bakit bumababa yung yung hemoglobin ko. Tapos yung ultrasound sa heart, lahat chinek, pati sa liver. Shout out to Kaiser. Yun, shout out sa Kaiser Permanente. Yan, napakagaling ng mga doctors, mga nurses doon. Syempre, ang daming Filipino nurses, nakakatuwa. And then, until now, nakalabas na ako sa hospital. Continuous, almost every other day, tinatawagan pa rin ako. Pati yung primary doctor ko, tinatawagan niya ako. Yung naging doctor ko rin si Dr. Wang. Tinatawagan niya ako, chinecheck niya kung ano yung condition ko na. Hindi yung katulad sa atin na after mo lumabas, bahala ka na kung anong nararamdaman mo. Kung meron na naman masakit sa'yo, babalik ka na naman sa hospital. Dito, hindi talaga ipa-follow up ka yung case manager. Tapos yung case manager ko, dahil sobrang laki ng bill ko, sa hospital talaga. So, hindi naman lahat sasagutin ng insurance. Tinulungan pa ako ng case manager ko sa Kaiser na mag-apply ng medical financial aid. Ayun, parang wala akong babayaran. Almost, ang bill ko nasa almost $100,000 US. Mamumulubi kami kapag yun babayaran lahat. Ayun, yun yung update. Kaya hindi ako nakakapag-video. Nung nasa hospital ako, alam nyo, iniisip ko na mag-video.
Gusto ko ipakita sa inyo yung facility, kung anong klaseng hospital sila. Kasi natutuwa ako eh. Ang ganda kasi ng kanila, ang ganda ng facility nila. Para ako naka-check-in sa hotel. Pagkatapos yan, high-tech lahat. Ayun, yun nga yung pinagtatakahan lang ng mga doktor. Alam nyo ba, ilang mga doctors ang dumadalaw sa akin every day. Every 5 minutes may pumupuntang doctor sa room ko kasi chine-check nila ako. Bakit daw nasa 2.3 lang yung hemoglobin ko, nakakatayo pa ako, nakakapunta pa ako sa bathroom. Yung sa heart monitor ko, sa oxygen monitor ko, lahat na nakalagay sa akin, na naka-connect, kaya kong tanggalin lahat yon. Pupunta ako sa bathroom, tapos magbalik ko, i-connect ko na naman sila. So sabi nila, parang bakit ang lakas ko pa? Kaya ang ginawa nila, yung nagpakumuha sila yun ng mga samples ng blood ko, pinadala pa sa mga ibang branch ng hospital, sa ibang laboratory. Baka daw mali daw yung machine nila dito. Pero nung lumabas naman yung mga result, pare-pareho lang ang result. Na talagang 2.3 lang talaga yung hemo ko. Kaya yung mga, sabi nga nung doctor ko, yung primary doctor ko, sabi niya, until now daw, pinag-aaralan pa nila yung case ko, bakit ganon. Kung ano yung, bakit ang lakas ko daw na 2.3, dapat daw yung state na ganon, sabi, hindi na daw nakakatayo. Dapat almost comatose na daw yun eh. Yun yung sabi nung primary doctor ko. Pero thanks God kasi, binigyan niya ako ng kalakasan ng strength. Yun. Tapos hindi naman ako nagpapanik na, wala. Doon lang ako, nakahiga. May Facebook. Hindi ako nagpanik, yun lang ang doon. Pag may sakit, huwag magpapanik. Kasi kung talagang time mo na. Kung hindi mo pa time, kahit anong mangyari, mabubuhay ka pa rin, di ba? So, hindi ko pa time. This is my second life. May mission pa na hindi pa natatapos. Yun lang guys, yung mga ganap ko sa buhay ngayon dito. Tapos, back to work ulit. Ganun naman dito. Sabi naman nung boss ko, ng school director, sabi niya, basta nandito ka lang, nakikita yung presence mo, kapag kailangan na may kausapin yung mga parents, sabi niya, ikaw ang kumausap para sa communication ng mga kanang parents. Sabi niya, basta nandito ka lang, kahit hindi ka magtrabaho, umupo ka lang dyan. So, ng mga first week ko after na, kasi na-discharge ako January 20. So, Sunday yon, tapos Monday, holiday, wala kaming pasok. And then 22nd, pumasok na ako. Tapos yun, nandun lang naman ako. Nakaupo lang ako, hindi naman ako nagtatrabaho. Minomonitor ko lang yung mga bata, tsaka yung kung merong kailangan yung mga parents, yun, ina-assist ko lang sila. And ganun lang yung naging trabaho ko nung mga first. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako masyadong kumikilos. Kaya pa rin ako nung boss ko na masyadong pakilusin para gumaling daw ako. Ayun yung update guys. So, ingatan natin yung ating health. Kasi mahirap magkasakit. Mahal magkasakit. Kaya sabi ko, oh my God. Kinakabahan ako kasi alam ko, mahal yung hospital na yon. Malaking babayaran. Pero, God will provide talaga. So, siya nang bahala. Yung guys, update ko kayo ulit. Papunta na ako sa work ngayon. Thanks for watching. See you again next time.